Yo, what's up guys? Good morning. So, ngayon lalakad tayo sa Silang, Cavite, Indang Cavite, Baba Paranaque at um, yun, yung tatlong yun. So, dito bumabiyahe na ako at napansin ko yun na parang medyo flat ata yung harap natin. Tapos tinry kong bombahan ng hangin, hindi ubra, kaya naghanap tayo ng vulcanizing. At dito, nagtanong ako ng pito para mapalitan dahil malamang yung silan. Inabot na yung pito ko. Sir, magkano pito? Kaya ako lang 350. Ha? 350. 350. Sama liburo. Stainless. Wala kami ordinary. Wala yung ordinary. Yes, sir. Resibo na lang ako ba, sir? So yun guys, natapos na nga gawin yung motor natin at rumekta na agad, biyahe tayo agad sa Cavite. Dito na nga pala tayo dumaan sa Paranaque and then mag Las Piñas tayo, C5 extension, yan. Las Piñas to Cavite na yun, Bacoor, Imus, madadaanan natin hanggang Dasma. So yun, habang bumabiyahe nga tayo guys ay inabot tayo ng gutom, so kumain muna tayo at pagkakain ko, tinignan ko yung battery ko kasi nga mahigit isang oras na rin akong bumabiyahe isa't kalahati na. So pagtingin ko sa action cam ko, lobat na yun, nasa Cavite na tayo, Bacoor, lobat na. So yun, pagtingin ko wala yun, hindi ko dala yung mga batteries ko. Sabi ko bad trip yun, napilitan ako mag-video mamaya. Makikita nyo mag-iiba yung quality ng video natin dahil sa cellphone na tayo nagbi-video. Nag-decide ako na kumain muna habang binabaybay nung Aguinaldo Highway. So yun, patuloy pa nga din tayo sa pagbiyahe. Hindi tayo titigil dahil sobrang lalayo ng ating biyahe ngayon. Unahin natin ngayon biyahihin ay yung Alfonso, Cavite guys. So ang daan ko is Silang pa Tagaytay, pero nag-bypass road na ako dito. Buti nga, ang laking bagay ng mga bypass road natin na ginagawa sa province. Yan, tulad nito, yan, Amadeo. So sa Amadeo ata ako napadaan yan. Dire-diretso na yung palabas ng papunta sa Tagaytay Road, Tagaytay Cavite Road ata yun, hindi ko matandaan. So yan, ayan, papunta na akong bypass niyan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung bypass road. So ang laking bagay kasi ang luwag, hindi kinadadaan ng Tagaytay. Ayun ang kagandahan ng mga bypass road na ginagawa ngayon. Very beneficial. Tawag doon, ang term doon, basta nakaka-benefit siya na sa atin, sa ating mga motorista. Ang laking bagay. Sana yung ibang hindi pagbawalan yung mga motor, no? Kasi laking bagay sa ating mga motor din yan. Hindi lang basta sa 4 wheels, no? Eto, hindi ko matandaan kasi kung nasa Tagaytay Cavite Road na ata to. Kasi pag dinaretso ko to, may pa-Batangas na. Tagaytay Batangas, hindi ko natandaan. Basta yun guys, kung alam nyo to, alam nyo na yan, di ba? Lapit na tayo sa Alfonso dito banda. Sa kaliwa ko guys, overlooking na yan. Hindi lang tayo nakapag-video or picture kasi nagmamadali na talaga tayo. Overlooking na yan, makikita mo na dyan yung Taal. Kaya medyo naramdam mo, medyo malapit na tayo sa Cavite at Batangas. Kasi malamang nasa Tagaytay na tayo yan. Pero hindi tayo dumaan actually dun sa Tagaytay mismo. Hindi na ako tumawid kasi nagmamadali tayo. So ayan,
So yun guys, bumanat na uli ako dahil alam kong malayo na yung pangakin niya biyahihin dito. Ang ginagamit ko nga, makikita nyo cellphone na to guys, kaya iba na yung quality nung ating video. Ayan, cellphone na yan. Nakita ko dito Lemery, Nasugbo, Alfonso. So Alfonso yung pupuntahan natin. Nararamdaman ko na malapit na tayo guys. So dito naman Sabado ngayon, so nagpagas ako kasi wala yung si Sir Jerome, wala yung nagbabayad ng gas namin sa Shell. Kaya so pinasok na nga natin tong lugar na to. Ito na yung papuntang Alfonso Cavite na pala to, sorry. Dun sa papunta sa destination na talagang pagsiservisan natin o pag-i-installan natin. So dito guys, medyo nakaramdam lang ako ng takot dahil syempre bukod sa hindi ako familiar doon sa lugar, sobrang masukal niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ayokong maabutan ng gabi dahil sigurado ako walang street lights dito, kundi ilaw ng motor ko lang ang magsisilbing liwanag sa dilim kung abutan man ako ng gabi dito. Kaya minamadali ko din ang pagdadrive, pero may pag-iingat pa din syempre para safe pa din tayong makarating sa office, makauwi tayo na safe at magawa natin yung trabaho natin na safe. Dito pilit kong sinasabayan tong minivan na to, kaso hindi ko siya mahabol, iniwan niya na ako kasi nga sobra guys, wala talaga wala talaga akong makasabay. Hindi yan, bibihira ako, konti talaga yan. Iniwan niya na ako dito at lumagpas naman ako. Balik ako ngayon. So dito talaga yung destination natin guys. Ang pupuntahan natin dito is Resto Kelwarga ata yun. Oo, hindi ko matandaan. Mamaya ko na, zoom in ko na lang. So yun guys, dyan tayo pupunta pala. At ito na siya. Doorbell na tayo guys. Sabi, nakapagod. Layo nito. So andito ngayon ako sa Alfonso Cavite. Tawag ako si customer, walang umaan. So yun guys, magpapalit tayo nito. Baklasin natin. Let's go. So guys, ayun na nga, plug and play lang sana tayo dito, pero pinaliwanag ko kay customer nga na medyo parang kalawang or malapit ng manigas yung mga pipes nila, which is eto na dito na papasok yung aming sideline guys, kasi may mga dala kaming gamit, fittings namin na sarili. Tulad yan, pag malayo ang biyahe, ginagamit namin yun or sinasuggest namin kay customer na palitan na. And ngayon nagkasundo naman kami ni customer ngayon na palitan na, para sana maayos na or bago na yung pagkakabitan mismo nung fittings natin ng dispenser guys, no. Dito tinetiplunan lang natin, makikita natin yan before and after mamaya kung ano yung nabago. Ayun, ayun pala yung kakabit natin. So bago yan, brand new yan guys. So hindi ko na sasabihin kung magkano kinita ako dito, pero eto legal na paraan to dahil sa aming fittings to, kami namumuhunan dito, kaya eto yung kagandahan sa trabaho namin. Diba? Bukod sa bayad na kami, may sideline pa kami na ganito. So yun guys, konting knowledge lang no sa kinakabit kong mga dispenser ngayon guys. Etong dispenser natin na to, may filter na siya sa loob guys. Ba't nga ba siya may filter? Dahil sa dumi ng tubig ngayon, hindi natin sigurado kung gaano kalinis yung tubig na iniinom natin, or kung yung malinis pa ba yung na-order natin na galon-galon. Hindi ko naman sinasabing wag na kayong umorder, pero binibigyan ko lang kayo ng kaalaman. Kumbaga share na natin, dito na tayo. So yun,
yun nga, may filter na siya. Ayun yung kaibahan sa normal na dispenser niya, guys. Kaya kapag ka interesado kayo, pwede nyo kong kontakin sa Facebook page natin, guys. Kung order kayo or bibili kayo. Kasi ang kagandahan nito, guys, very convenient na siya. Wala nang sinasalin na galon-galon. So talagang compact na siya. Gagamitin nyo na lang siya, and then kami na bahala mag-service, kami na bahala mag-maintenance. Ayun lang. And I'm sure aware naman kayo sa dumi ng tubig natin na ginagamit sa pang-araw-araw. Doon natin tinatap yan. Pero once na may lumabas doon sa dumaloy na siya sa ating dispenser, water dispenser filter, malinis na siya at pwede na siyang inumin, guys. Pag interesado kayo, guys, pwede kayo mag-comment sa video natin, at i-message ako sa Facebook natin. So yun lang, guys. At ayun nga, dito kinakabit na natin lahat para may ready na natin or may iabang na natin dun sa pagkakabitan ng ating water dispenser. Ayan, halos lahat, guys, pinalitan natin. Makikita nyo naman, talagang good as new na yan, good as new. Kasi nakita ko parang nag-uumido na yung ni customer. Pasirahan na talaga. So inagapan natin na tumigas, kasi pag tumigas yun, mas mahirap siyang tanggalin, mas mahirap siyang palitan, guys. So yun, nagmamartilyo na tayo dito, nagpupukpuk tayo, guys, para ilinya yung ating mga hose. Ayan, sabi ni customer maayos daw, so inayos natin, guys, para good service din tayo. Ayun lang ang kagandahan, guys, pagka good service ka, magtitip at magtitip si customer talaga. Pero kung wala talagang tip si customer, ayos lang. Ganun talaga. Hindi naman lahat sobra-sobra yung pera. So isang malaking pasalamat lang sa amin minsan pag walang tip, ayos na. At least na-appreciate yung trabaho natin. So ito na yung finished product natin, guys. Hindi ko na napakita yung dispenser natin dahil nakalimutan ko. So yun, malinis naman siya, guys. Yung ibang pang-clip natin, hindi lang talaga kumapit. So overall, maayos naman. Hindi siya nakalaylay basta-basta. Ayan yung bago natin kinabit, guys. Kita nyo naman, quality yan. O, diba? Talagang plakado tayo dyan, guys. Ayan yung mga dala nating gamit. Ito na yung before. Ayan yung before, guys. Nakita nyo naman, di ba? Parang lumang-luma. At hindi maintindihan, di ba? Kasi ito na yung after natin, guys. Sobrang solid nito kasi good thing na marunong talaga tayo. So, natapos na nga. Nakapagpaalam na ako kay customer. Yain na uli tayo. Ready lang tayo sa susunod nating ibabiyahin. Ang sinunod ko dito pagtapos ng Alfonso ay Indang, guys. Yung Silang hindi ko na napuntahan, pero yung Parañaque napuntahan ko. Hindi naman ako nakapag-video dito. Ang laking bagay din na napunta tayo sa customer. Nakiusap ako na makicharge. Dala ko yung charger ko. So yun, para akong tanga dito nagmamaps. Nakapag-charge na tayo sa DJ Osmo Action Cam natin. Nakapag-charge na tayo sa cellphone. Nakapag-charge na tayo kasi malayo-layo pa biyahe natin. Nakiusap tayo at mabait naman si customer. So yun, pinagbigyan tayo. Biyahe na tayo, guys. And dito punta na tayo ng Indang, guys. Natutuwa ako dito dahil sa mga daanan na may mga kurbada din pala dito, guys. Bayan-bayan na siya, pero may mga kurbada din. Makikita nyo, maganda yung tala. Para ako nasa Marilaki, guys. Namimiss ko na ngayon Marilaki sa dato. Hindi na nakakabiyahe. Pero sa mga susunod, pag iayos na natin yung motor natin, na i-condition na natin, nakalagi na tayong mabiyahe. Kahit solo ride yan, kahit ano pa yan, may kasama or bahala na, nagbablog tayo ng rides. Pansin mo nga dito, medyo ginagawa din yung daan. Project naman ngayon ng, alam ko ngayon, lahatan yan eh. Yung DPWH ata may project niyan, kaya laging ginagawa yung kalsada. So sa issue naman ngayon ng DPWH, ayoko nang makiklausaw, ayoko nang nakaka-stress lang talaga.
di na natapos-tapos yung problema sa DPWH na yan. Laging sira yung kalsada. Ayaw na makisaw, bahala sila. Oh, paada. Nakakamiss ang Marilaki. Nakakamiss ko more body. Grabe. Sarap. By the way guys, Alfonso Indang Road to. Ayan. Alfonso Indang Road. May ganito pala dito, ngayon lang ako nakadaan. Sobrang solid ka gabi. Parang Marilaki. Ako'y natatai. Yun guys, kagandahan lang din sa trabaho namin pagka ganitong malalayong biyahe para na kaming nag-rides. Nakakapagod lang talaga ng sobra pagka malayo. Pero minsan naman, pagka Batangas na talaga, pag may install kami, kasama ko sa airpot. Nakakotse naman kami. Ako naman ang sarap buhay nun. Passenger. Buti na lang, may ganito dito guys. Kasi sobrang bilis ng biyahe ko. Pero kung nag main road ako, tapos ko. Yung dinaanan ko kanina sa may Aguinaldo Highway, naku po, Diyos ko, ginagawa yung kalsada, traffic, diba? Buti na lang talaga may way dito. Alam ko hindi legit to eh. Buti na lang. Tempo ng ano ah. Uy, ang sarap naman yan. Wala lang akong ano. Wala lang akong aray. Ang sarap naman ng mga kurbada dito. Hindi ako handa. Naantok ako kanina eh. Nawala yung antok ko din sa mga kurbadang ito. Ngayon lang kasi ako nakadaan. Ano ning Mendez, Cavite. Indang pala kayo ng Indang. Yun guys, papapunta tayo ng Indang. Napansin ko lang na sobrang ganda. Lagi ko naman napapansin pag nasa probinsya ako. Sobrang peaceful, no? Parang sobrang peaceful ng buhay dito sa probinsya. Simple lang. Parang ibang-iba sa Metro Manila talaga. Kasi napakabagal ng oras sa probinsya. Unlike dun sa ating ginagalawan na area natin talaga. Which is yung Metro Manila nga. Dito sa probinsya parang napaka-simple ng buhay. Talagang napaka-simple ng buhay talaga. Sobra. Peaceful, di ba? Excuse me po. Napaka-peaceful ng buhay nila. Yun lang ang sarap-sarap.
So yun guys, pinas forward ko na, pinabilis na natin para mas mabilis tayo makarating sa second destination natin, no? Para yun na, i-install lang din naman ang gagawin natin doon. Medyo hindi ko na dinitalye masyado since sobrang nagmamadali tayo guys. So paulit-ulit lang naman yung mga video ko na sinishare sa inyo. Ang kaibahan lang yung mga biyahe natin, no? Ayun kasi yung pinaka-point nung vlogs natin, pagbiyahe natin, no, ng malayo. So ito na nga, kinat ko na at nag-proceed na tayo dun sa pag-install natin. Yan guys, sinusukat. Importante yung pagsusukat kasi sa pag-install sa lahat naman para mas makuha mo yung size na kailangan mo, na gusto mo. Ang laking bagay ng retro. So back to the installation na ulit tayo. Tinanggal ko yung mga cabinets dyan para makapagbubutas kasi tayo, mamaya makikita nyo. Kaya doble ingat ako dyan ng pagsusukat para hindi ko matamaan kung ano yung matatamaan ko dyan. At para din, kaya minarkahan ko na para din na pantay yung butas natin dito, no? Diyan ko papadaanin kasi yung supply nung water dispenser. Nga, nakarekta na siya sa water source, kaya kailangan natin ng parang yun ang magsisilbing tubo niya, yung mga hose nun, doon dumadaan yung tubig, no? So magbutas na tayo guys dito. Prepare ko lang yung mga kagamitan, no? Sa previous installation ko hindi dati napakita yung pagbubutas, so dito pakita natin yung pagbubutas. Napakasimple lang naman. Gagamit ka lang naman ng drill at gagamit ka ng drill bit para dun sa sukat na size, or mas maliit papalaki mo na lang para matansya mo din yung, or hindi ka sumobra sa butas, sa laki ng butas mo, no?
So ayun guys, tapos na nga tayo sa install natin at pabalik na nga tayo na office. Dahil medyo medyo nagmamadali na tayo dahil nga kung makikita nyo sa lugar na dinadaanan natin, medyo masukal at super ganda ng ng mga puno, tanawin. At ang kinakatakot ko lang ay abutin ako ng gabi dito. Ayun ang pinaka-ayoko dahil bukod sa alam kong delikado. Ayan guys, so yung dinadaanan pa lang natin yan. Matik, walang ilaw to. Lahat ng street lights. Meron man, hindi gaanong maliwanag. Kaya medyo nagmamadali tayo dito sa part na to. At yun na nga. Sinyo nga guys, ayun na nga. Medyo madami tayong fast forward. So, pinabilis ko yung speed para hindi masyado kumaba yung ating mga videos. Kasi para hindi lang kayo tamarin manood, no? Magaling kang kupal ka. So yun guys, nakita na nga natin yung pa-Manila via Cavitex. So alam ko ito na yung tamang daan para pabalik ng Metro Manila. Binaybay na natin to, pauwi na rin tayo. Kaya pabalik na tayo ng office guys. Alas na pala to, mga alas 2, alas 3 na. So medyo nakahapit na ako dahil alas 4 lang yung time natin ito. Dahil kung nag-in tayo sa office 6:30 pa lang nandun na tayo, so kailangan maaga tayo makauwi dahil para makapagpahinga at antok na rin ako ngayon guys. Sobrang maingat pa din naman at nagmamadali ng kaunti pauwi. So hindi ako familiar sa mga dinadaanan ko dito. Along Tansa to, so Tansa and then Pabacoor. Kaya sabi ko pa, hindi ako familiar sa mga way. Pero kung familiar kayo guys at nakakadaan na rin kayo dito, comment nyo naman yung experience nyo dito guys. Dito sa dadaanan natin, ito para siyang bypass road or undeveloped pa na lugar yung malamang susunod niya for village na yan. Bandang pa to, Cavite pa to, alam ko eh. 13 ata or Pabacoor na ganun. Pero yun nga, ang dinaanan na natin dito pa uwi, Bacoor, Las Piñas, yung dinaanan pa rin natin papunta, pero dito na tayo sa bandang Merville dumaan, yung sa may airport. IC5 extension pa din tayo para makabalik sa office, no? So yun nga, ang kahalagahan, lalo't pag may pamilya, maiging ang iniinom nyo ay safe tulad ng kinakabit natin. So pagka interested kayo guys, pwede kayo mag-order or mag-chat sa akin via message, no? Salamat sa panonood guys. So yun lang, share ko lang yung aking
daily struggles and experience sa trabaho, no? So sana may natutunan kayo kahit papaano, at kung interested kayo guys, PM nyo lang ako, no? Kung gusto nyo ng malinis na tubig na pang inumin para sa pamilya, hindi lang para sa sports. No, so yun lang guys. So peace out, salamat sa panonood guys. Don't forget to follow, comment, share, like ng video natin, subscribe na din guys sa YouTube channel natin guys, no? Yun lang guys, maraming salamat sa inyo guys. Sana tuloy-tuloy pa tayo, no? Thank you and keep safe, ride safe, ingat ang lahat. Unahin ang utak, wag ang puso, no? Thank you.